Hi guys, for today's video ay gagawa naman tayo ng kutsinta. Bale, kutsinta at puto ang ginawa namin ngayon kasi may umorder sa nanay ko ng puto at kutsinta. Pero for today's video, ang ituturo ko sa inyo ay kung papaano gumawa ng perfect kutsinta. Bale ito, yung kutsinta talaga, matagal namin bago to na perfect. Kasi dati, nung gumagawa kami, may parang hole sa gitna. And then may water, yung gano'n. Hindi siya nape-perfect talaga. But now, ang kutsinta namin ay perfect na. And dati, nagbebenta din yung nanay ko ng puto at kutsinta. Pero ngayon, order na lang kasi syempre, alam nyo na, tumatanda na. Kaya hindi na siya makapaglako ngayon ng puto at kutsinta. Bale, chinachat na lang siya kung kunwari yung mga kamag-anak namin na may occasion na gusto magpaluto ng puto at kutsinta, yun, gumagawa kami. So, umpisahan na natin ang pagluluto ng kutsinta. Bali, sa isang lalagyan or sa isang kaserola, lagyan natin ng 1 cup sugar. So, any kind of sugar, was sugar or white sugar, okay lang. And then, 1 cup all-purpose flour. 1 cup cassava flour. 1 tablespoon lihiya. Ito yung lihiya, yun yung nagpapakunat ng ating kutsinta. And 2 and 1/2 water. Ito yung tamang sukat ng ating water kasi pag sobrang dami, alam nyo, yung kutsinta nyo magkakaroon ng tubig siya dun sa may gitna. And need din natin ng food color orange. Pero kung may mabibili kayo na anito seed or anito powder, mas okay yon, hindi food color. So wala kaming anito powder kaya yung food color na lang yung inilagay ko. Maganda siya kasi para magkaroon ng kulay yung inyong kutsinta. Pero kung ayaw nyo naman siya lagyan ng food color or ng anito powder, ang gawin nyo yung brown sugar or red sugar yung gamitin nyo. And then, prepare na natin yung ating mga cups. So, bago natin siya isalang dun sa pinukulo nating tubig or sa ating pinukulong tubig dun sa may steam natin o pag-i-steaman natin, yung cups ay lagyan natin ng mantika or oil. And then, ilagay na natin yung ating liquid mixture. So, wag naman sobrang kapuno kasi matatapon yan. And then yan, ganyan lang ang paglalagay. So habang nagsasalin kayo, kailangan hinahalo nyo yung inyong mixture kasi so tumitining or namumuo yung cassava flour natin dun sa ilalim ng ating mixture. Kaya kailangan nyo siyang haluin para yung mixture ay balance pa rin. So, ganyan. At kailangan yung tubig nyo na pinainit ay kumukulo na talaga, hindi yung bago pa lang kayo magsalang sa kanyo ilalagay yan kasi tumitining talaga yan. So, kailangan kumukulo na and then ilagay nyo na yung inyong mixture doon. And then yan, luto na. So, ganito ka-perfect yung ating kutsinta. O, diba? Tingnan nyo. Diba? Perfect siya. So, kumuha kayo ng dahon ng saging, then dyan nyo taktak. O, nahirapan pa nga ako. Makapit kasi siya. And then, ayan. Siyempre, kailangan malinis lagi yung ating mga kamay pag gumagawa tayo niyan kasi pagkain yan at kakainin natin, syempre. Then, kapag naluto na natin lahat, lagyan natin syempre ng toppings. Pwedeng cheese, pwedeng niyog, or kinadkad na niyog, or kaya yung lutong condensed milk or yema. So, ganon. So, ang aking nilagay dyan or nilagay namin ay cheese kasi ang hirap ng niyog ngayon. Pero mas masarap talaga dyan pag niyog, perfect. So, sana guys, nagustuhan nyo yung recipe natin ngayon. Perfect tong pang negosyo and syempre merienda for your kids and family. Thank you guys and thank you for watching.